Nung una, ang nakikita namin, ano, is politika. Pero kapag kami, nakita namin na hindi naman talaga yun at kakaunti lang ang porsyento, sinasabi namin. Which is kagaya po na ito. Hindi kami mag-i-stick o ito para masira yung mga politiko ng mga DDS. Mag-stick tayo dito sa politika. Hindi kami ganon, mga kababayan. Malayong malayo po ang mga DDS vlogger, mga bossing. Banil pa lang sa kilikili, mga kababayan. Malayong malayo po. Sila talagang wala namang issue doon sa tao. Lalagyan nila ng issue at magpapakamatay sila dyan sa issue na yan. Masiraan lang yung tao. Di ba? Ganyan ang estilo ng mga vlogger ng mga DDS. Kaya binabanil ho yung mga kilikili, mga kababayan. oh. Diloko-loko muna. Yung tipong iaano namin, tipong ibabato namin, si Sara Duterte ang gumawa niyan. Hindi ho kami ganun. No? Ang mastermind. Tingnan niyo yung ginagawa ng mga DDS. Mastermind niya, si Bongbong Marcos. Ganito, ganyan. Di ba? Mga ipinanganak yan para manira, no? Mga ipinanganak para manira ng kapwa yung mga yan. Si Mima na, gimmick tayo, sama si Mima. Punta tayo sa ganitong lugar, sama si Mima. Kinondisyon muna yung loob niya, ha? Paano ka aakyat? Aray ko. Ang proseso, yung po ang isang angulo tinitignan, isang angulo pa lang yon. Isang angulo pa lang yon. Ngayon, yung isang doon yun sa isang angulo ng nakamotor. Pero yung politically motivated, yung angulo. Tingnan nyo. No? Ayan, may politically motivated pa. Pero ang sinasabi namin, maliit na porsyento yung politically motivated dahil nga merong mga ganitong kwara. Sinungaling, halos bukang bibig nyo, pinipilit nyo pa rin i-connect sa DDS. Paano namin hindi pipilit o paano namin hindi ipipilit o paano hindi namin titignan yung anggulo na DDS din ang nagpatira. No, mahilig kayo doon sa mga pagbabanta. Akala nyo naman kayang-kaya nyo gawin. Akala nyo naman may mga kayo, may mga say kayo sa mga ganyan. Wala. Alam namin na karamihan sa inyo, keyboard warrior lang. Karamihan sa inyo, lang, yung tipo bang papansin lang. Ay, mapansin ako dito sa live. Makapagpasikat ako. Ganyan lang naman yung karamihan sa inyo. Di ba? Pero ang totoo, wala kayo. Wala, oo. No, para lang kunyari kabilibang kayo. Parang basta Duterte lang din po, hahamunin si General Torre, kunyari may tira, nung nilatagan na ng lona para magboxing sila, wala na. Lumipad, pumunta sa Singapore, natakot. Ganyan lang din kayo. Di ba? Kunyari may tira, kunyari kaya magbanta, gagawin yung pagbabanta. Pero wala. papansin lang kayo. Angulo po na nasasakyan. Ang dami po kasing angulo. Ang dami pong angulo. So, yun po. Tapos, etong jowa, eto pong jowa, eto lang po ang pagkaalam ko sa kwento, ha. Eto pong jowa ay, ano ba yung jowa? lumalabas na common friend din ng pinautang niya. Common friend din ng pinautang niya. Ito nga yung iniisip ko na baka ginamit yung jowa, alam nila, siyempre may maali siya. Ang nakikita ko po dyan, mga kababayan, base na din yung mga kwentuhan namin, hindi ho bababa ng 400,000, 400,000 ang kinikita. Hindi bababa. Sabihin na natin kalahating milyon ang kinikita ni Alicia. No? Talaga namang worth it para pagplanuhan, paglaanan ng oras, no? Hanggang sa sa katuparan kung anumang modus operandi yung ginagawa nila, mga bossing. Siguro yung jowa, eto, paibigin mo ito,
ligawan mo, tapos kami magbubuyo sa iyo hanggang sa ganito, ganyan, hanggang sa, alam mo yon. Oh, tapos, umuutang na kay Mima, yung jowa, sige, kilala ko yan, ganito, ganyan. Pwede yan pautangin. Yun yung mga paumpisa ho, di ba? Oh. Yun. Common friend din ng pinautang niya. Yun ang lumalabas. At dumarating sa punto na si Mima po, ayun nga, kinuwento namin, kinakandado sa bahay. Ganun po, kinakandado. Yun ang, yun po ang hindi Grabe, kinakandado, ano? Anong motibo? Ano, para saan yung namin pagkakandado? malaman kung bakit kinakandado si Mima. So, eto na. Yun ang isang anggulo na tinitingnan. Kung nahuli to, baka dun anggulo to. Kasi meron pa po, si Mima po ang daming death threat. Sobrang daming death threat ni Mima. Si Dado, tapos yung Bisayang bata na vlogger. Ayun. Yun yung mga talagang mainit eh. Si Dado, sisilaban yung mga vlogger, di ba? Ganyan mag-vlog si Dado eh. Talagang sabi, screenshot yung mga pagmumuka ng mga vlogger na sumusuporta kay Bangag. Gumaganya. Sisilaban ng buhay ang mga yan. Oh. And hindi po namin malaman kung sino talaga eh. Ngayon, yung sasakyan po, may sasakyan pa na nagmamatsyag doon, na 2 weeks na nandun, at yun ang sasakyan na yun. Hindi namin alam kung politically motivated yon. Pero yung nakiaway ni Mima, baka itong ang nangyari sa pautang. At inutusan tong nakamotor. Ganun po yung mga anggulo na tinignan dito. Siguro po yung bata naniningil na, kinakailangan na, medyo lumagpas na, no? Kumbaga padama nga eh, o padamahin mo ng ilang beses tapos hiritan mo ng isang pagkalaki-laki at yung pagkahirit na yon, wala na yon, syempre. Ano po, mga kababayan. Yun yung latest update po nila, mga boss Chipamo sir, dito po sa kaibigan natin na kay Mima Alicia. Kaya po lagi nating tatandaan kapag ka po, you're just too good to be true. No? Can't take my eyes. Kapag ka too good to be true po, yung mga deal, mag-isip-isip po, mga kababayan. Ano? Eh, baka ganito ang mangyari po. Tsaka, kumbaga, lumagay lang tayo doon sa saktuhan. Lumagay lang po tayo doon sa tingin natin, no, i-analyze natin lahat bago tayo pumasok sa isang bagay po. Ako hindi ko sinisisi si Mima Alicia na yan tuloy ang napala mo. Hindi po. Dahil naiintindihan ko po yung isang bata na mga kababayan, na gusto na maiangat yung buhay, na gusto na ayaw nang makabalik kung saan nagmula yung buhay nila. No, dahil ganyan din po ako, mga boss Chipamo sir. Okay? Yun lang yung nakikita ko. Kada makakausap ko si Mima Alicia nung nabubuhay pa po, laging pag-angat sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. No? Narinig na din po natin kay Labiyahe ni Koy na talaga namang lahat ng kapatid pinapaaral, may nauli lang 4 na taong gulang, mga bossing, no? Ngayon wala na si Mima, pero alam niya, no, kung nakikita man niya yung kanyang pamilya, alam niya na secured na yung kanyang pamilya, na merong tahanan o bahay na wala nang magpapaalis sa kanila. At kung babagyo man, no, may mga sakuna or whatever, alam niya yung pamilya niya ay safe doon sa bahay na ipinagawa niya. Malaki ho. Hindi ho yung putyo-putyo lang, no? Malaki at talagang ginastosan. Kung di ako nagkakamali, umabot ng 5 milyon yun pong ginastos ni Mima Alicia. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna. Magpapaalam na muna ako, no?
Ingat and God bless po tayo sa ating lahat.